E-bike battery na naman tayo. Mayroong e-bike dito na 5 buwan pa lang sira na yung isang battery niya, no. Sa 4 na piraso, bali 48 volts po siya. Sa 4 na battery, sira na po yung isa. So ito, check natin. Tapos ano daw dapat gawin dito para hindi masira din kaagad ang tatlo. So ito, gawa natin sa solusyon dito guys na hindi masira kaagad tong tatlo. Check muna natin yung battery niya, no. Gamit tayo ulit dito, tester. Okay, ganun pa rin dati. Sabi niya 2 oras lang to, lubat na. Check natin, malamang to mayroon na naman tong isang nasira. Sabi niya 5 buwan, mga 5 months pa raw to, pero hindi daw sabay-sabay yung pagkakabili niya dito. Okay, 12 point. Ito guys, lubat daw to, nagamit niya ng 2 oras migit. Okay, ito. Unang battery tayo. 12.37. Pangalawang battery 12.27. Nagamit niya na ito ng mga 2 oras. Okay. Pangatlong battery 12.26. Alamang ito ang sira. Ito nga to. Ito nga yung mga busing. Tingnan nyo. Yung last na battery, pang-4 na battery. So 11.40 na lang. Okay. So ang tatlo nito, goods pa po siya. Ito. Ang isa, sira na. So ang total nito, pag i-total natin, pag halimbawa yan, sigurado tayo, mababa ng total nito sa kabuuan, no? Okay, dikit lang natin to. Yan, tingnan nyo, 48. Lubat na po yan. Tatlo, 12 pa itong may itong tatlo, tapos yung isa 10 volts na lang, kaya nagiging 48 na lang ang kabuuan nito kasi nga naka-series. Okay. Ito guys, tatlo ang buo, isa ang sira. Si customer sabi niya wala para siya pambili. Gusto niya sana habang naghintay-hintay daw siya sa pira niya ngayon, gamit-gamitan niya muna to. Pasada niya muna. Sabi niya hindi ba masira to kagad? So ano bang the best way nito? Halimbawa ito, tips lang guys sa mga nag-e-bike business natin. Para maiwasan natin to na hindi masira kagad tong tatlo. Tingnan nyo naman, 12.30 pa something to ang tatlo. Di ibig sabihin, goods na goods pa tong tatlo. Itong isa, 11 na lang. Ito, bagsak na talagang nito, sira na siya. So itong gagawin nyo guys, nagamit naman siya mga 2 oras daw mahigit. So ito, tips para hindi masira tong tatlo. Okay, gamit kayo dito ng halimbawa ito, full charge, paggamit natin, tapos after 2 hours, 2 and a half, low-bat na po siya. So, hindi maganda pag i-charge natin to sabay-sabay sa charger. Kasi tingnan nyo naman, 12, mahigit pa to dito, 12.30, 37, yung tatlo. So, ibig sabihin yung tatlo, goods na goods. Pag nangyari ito, pag i-charge natin ulit, after 2 hours na 2 and a half na gamit, ito, full charge na to kasi hindi pa siya lubat, masisira to. Ito yung sinasabi, masisira tong tatlo. Bakit ka mo? Puno pa siya sa battery, i-charge na naman natin ulit. Ito yung tips guys para hindi masira kagad yung tatlo. Habang naghihintay pa si customer na pambili, mga 1 linggo, kaya pa to na hindi masira. Ito lang gagawin nyo, gamit tayo dito ng isang charger na pang single. Sinasabi ko guys, pang single no, na 12 volts po to. Tingnan nyo naman, may option siya dito, 12 volts at saka 24 volts. So ibig sabihin, gamit kayo ng battery dito guys. Pag lubat nito, limawa ngayon puno, tapos ginamit siya, nalubat, mga 2 oras mahigit, i-charge mo muna to. Ito yung sira, nagiging 11 volts na lang. I-charge ito guys, hiwalay, single yan. Pwede naman ganyan, direct lang, huwag nyo natanggalin ang koneksyon. Okay, bali 2 beses pa siya, ganyan. Nakaklam na to, positive, negative. I-charge natin to sa single na charger, halimbawa ito. Okay, pag puno nito, mga after 2 hours, 3 hours, ipagamit nyo ulit. Tapos, magamit to mga 2 oras pa higit ito, sasabay na to, babagsak pa po sa ang power nito. Ano ba ibig sabihin na babagsak? Kasi ito, para maintindihan, bali 2 gamit natin dito sa luma bago natin i-charge sa original na charger. Okay?
Halimbawa ito, lubat, i-charge natin ng single, ipagamit ulit dito guys. Okay, halimbawa pag puno to, gamitin naman sa mga 2 oras. Ito, siyempre, itong tatlo nito, magiging 11 na lang din, may kitang matira na kuryente dito. Saka natin ngayon i-charge sa original na charger. Okay, wag natin na ganito, tapos 12 pa mahigit to, tapos i-charge na natin kagad sa original na charger, masisira po itong tatlo. Bakit ka mo ito? Puno pa to eh, halos sa ilang percent pa to ang nandito, 12.36, so 12.40, so ibig sabihin marami pa siyang stock na store na kuryente, tapos i-charge na naman natin, so masisira to. So ito yung the best way para hindi ito masira kagad na habang naghihintay si customer ng pambili. Ito na ang gagawin natin, yan. Paggamit nito, lubat sa mga 2 oras, i-charge muna natin to single kasi ito lang yung bumagsak. Isang charger lang 12 volts. Hindi ano, gamit kayo ng mga ganito. Tapos pag mapuno ulit ito, ipagamit natin ulit, babalik na naman to sa 50 ang ano dito, ang total na kuryente sa 4 na battery. So paggamit ito, abutan naman sa mga 2 oras, ito unti-unti na to babagsak din hanggang sa 11 mahigit na to bago natin i-charge, kasi hindi ka maganda sa battery na marami pang kuryente. Halimbawa yan, nasa 12.30 pa siya, tapos i-charge na naman ulit, ito ma-overcharge to, masisira na lang to. Yun yung sinasabi nila na pag sira ng isa, hindi na tatagal daw yung iba, masisira na rin. Masisira na rin yan kasi ito, hindi na to tumatanggap ng maayos, no? Ilang oras na lang to, puno na siya. Tapos ang excess sa 48 volts, papasok dito sa tatlo, so masisira na to. So ito yung the best natin gagawin guys. Okay, paglubat after 2 hours, check natin to, diba? 12 pa mahigit. Charge natin to ng single. Ganito ang gawin nyo para hindi masira kagad yung tatlo. Yan. Okay. Charge natin mga 3 oras. Puno na to. Kasi pag defective, madali lang yan mapuno. Tapos paggamit natin ulit biyahe ito, gamitin na naman to sabay-sabay ng mga 2 oras. So to, sigurado tayo magiging 11 volts na lang to, mahigit ang tatlo nito. Hindi na po siya masisira pag i-charge natin sa original na charger. Okay. Ito yung the best tips guys para hindi masira siya kagad to ang tatlo. Pag halimbawa 5 buwan pang battery natin, tapos nasiraan na siya, nasira ng isang piraso, ito lang gagawin natin. Paggamit natin ngayon, lubat, check natin to, batas pa to, charge lang natin tong bumagsak na isa sa single na charger katulad nito. Tapos pag puno ulit ito, ipagamit ulit natin sa driver. Paggamit pa rin yan ng mga 2 oras, ito babagsak na rin to, magiging 11.50, 11.60 na rin to ang matira nito sa 3 battery. So pwede na natin yan i-charge. Yan ang kadalasan na masisira ang battery natin siya. Pag puno pa siya, i-charge na naman natin ulit sa original na charger. So ito, hindi na siya tumatanggap ng normal, accurate ang mga ano nito, ang pag-charging, kasi hindi pa siya puno, hindi pa siya lubat. Hindi, pag lubat na nagiging 11 na siya, maganda ang intact sa pagtanggap niya sa charger nito pag 11 volts na sila lahat na. Okay, ito lang pang temporary habang naghihintay-hintay sa customer. Gamitan nyo na lang ng single charger kung saan yung battery na bumagsak. Halimbawa ito sa case natin, ito yung bumagsak, so gamitan muna natin ng isang charger nito. After nun, magiging full charge na rin to, magiging 13 na rin mahigit. Tapos ipagamit natin ulit to sabay-sabay sa driver. After 2 hours na gamit nito, magiging parehas na to sila na 11 mahigit ang load. At saka na natin i-charge tong battery para hindi po siya masisira agad-agad tong tatlo nito. Okay.